sabi ko nga, na kung si Pastor Apollo Kibuloy mapapasok natin sa gobyerno, yung magagandang mga bagay na namin, na-experience namin sa KOJC, ma-experience natin. Ako talaga, every time, marami na akong mga KLCs na napuntahan, mga KOJC events na napuntahan, and nakita ko talaga yung sobrang disiplina nila at sobrang pagmamahal nila sa kalikasan. Sobrang pagmamahal nila sa bayan to the point na kahit na maghirap silang magtinda, mag-raise ng funds, yung part nung nire-raise nila na funds para sa simbahan nila ay napupunta sa gobyerno, napupunta sa Pilipinas, hindi sa gobyerno, napupunta sa Pilipinas. Diretso sa Pilipinas, tree planting activities, tree cleanup drive, pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad, pagtulong sa mga sundalo, pagtulong sa mga pulis, pagtulong sa gobyerno, NTF, LCAC, para mabawasan ang insurhensya. So, napakabuti ni Pastor Apollo Kibuloy na pwede naman yung pinaghihirapan nilang kitain na pera sa simbahan nila, kanila na lang eh. Pero hindi, sabi nga nila paano nyo matitiis na ang ganda-ganda ng bahay natin tapos yung labas ng bahay natin ang pangit. So ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, yung labas ng compound nila diyan sa may tawag diyan, sa may sasa, yung sa buhangin, yung kanilang central compound, yung palibot doon, tinaniman nila ng mga halaman na mga ganda, pati yung airport, pinaganda nila kasi katabi lang nila yung airport. Sabi, pangit na yung airport natin. Kahit walang bayad, pagandahin natin. So, coming from their pocket, no, gumagastos sila para sa bahay nila. Hindi daw nila matiis na silang sarap-sarap ng buhay nila, tapos yung mga nasa paligid nila, naghihirap. Hindi sila katulad nung iba na ang hilig manita pero wala namang ginagawa. Pero sila, before pa man mag-isip si pastor na pumasok sa politika, tumutulong na sila sa kapwa Pilipino. Okay 'yun. Pero ang importante, yung tulong mo hindi natatapos doon sa binigay mo sa tao. Ang pinakamaganda, mailagay natin si Pastor Apollo Kibuloy sa gobyerno para makagawa siya ng mga batas na kapaki-pakinabang para sa atin at magstay para anuhin natin, para magstay as an opportunity para sa atin na maging batas na talagang mandatory na nangyayari sa bayang Pilipinas. Isang pinakamagandang nakita ko dito sa Amerika is yung dami nilang highway. Dami ng mga highways, dami ng mga tulay. Jessel Jupiter, salamat kaayo sa iyong pangpakape, mabuhay ka. God bless you from Sweden. Yung sinasabi ko na dito sa Amerika, ang daming expressway, ang daming freeway, ang daming tulay. Konektado yung mga pwede kang mag-drive from one state to another. Dito sa atin, watak-watak tayo eh. May mga pulo-pulo kasi tayo eh. Pero naging idea na yan before na ang Pilipinas ay gawan ng kalsada at mga tulay para from Luzon, Visayas, and Mindanao, kaya nating i-drive, kaya nating i-ride. Pangarap naming mga rider yan na buong Pilipinas, maikot namin, motor lang nang hindi ka sumasakay sa mga barges or sa mga roro. Napakaganda nun, mga bossing. Tinanong dati ni Pastor Apollo Kibuloy, yung isang kakaibigan nilang contractor ng Chinese. Kaya ba na yung Pilipinas pagdikit-dikitin? Sabi niya, ganito lang kaliit ang Pilipinas sa mundo. Ganito kalaki ang China Nagawa nga namin yan sa China eh. Sa inyo pa kaya ganito lang kayo kaliit? Kayang-kayang gawin yan. Yun ang nakita ko dito sa Amerika na talagang ang ganda-ganda kalsada nila tapos libre. Dito pag dumaan ka sa freeway libre, meron silang mga binabayarang may toll gate pero lahat ng mga highways nila dito libre. Makakadaan ka sa atin, puta pumasok ka lang ng NLEX. Ang traffic pa, puta magbabayad kayo 100 eh. Yun ang maganda dito. Plano na sana yan ni Duterte, anong ginawa ni Bongbong sa Mindanao? Yung railway project, hininto. Yung mga tulay doon, hininto. Lahat ng project, wala na. Unti-unti sana eh. Pero ito si Pastor Apollo Kibuloy, pakinggan ninyo yung mga plano niya para sa bayan natin. Kung ano kasi ito nga ang maganda kay Pastor, kung ano yung nakikita niya sa ibang bansa, gusto niyang maranasan ng Pilipinas. Kasi siya, nararanasan niya. Ako, nararanasan ko. Nakapunta ako sa ibang bansa, mayayamang mga bansa na experience ko yung ginhawa.
Si Pastor Apollo Kibuloy ganun din. Gusto niyang ma-experience mo yung ginhawa. Gusto niyang ma-experience mo yung kung ano yung na-experience siya doon. Hindi ka man makapunta doon, hindi ko man kayo madala sa Amerika lahat, at least man lang yung meron sa ibang bansa, madala ko rito sa Pilipinas. Yun yung sinasabi kong wala sa mga politiko natin eh. Pakinggan natin itong mga plano ni Pastor. Isang super highway na magdudugtong sa buong Pilipinas, pwede nga ba? Para sa isang visionary leader na may napatunayan na sa loob ng ilang dekada, posible ito. At sa katunayan, mayroon nang inilatag na plano. Si Hannah Jane Sancho magbabalita. Sa paglipas ng panahon, ang Pilipinas ay nahuhuli pagdating sa road construction at infrastruktura kumpara sa ibang bansa. Sa katunayan, ngayong taon, inirango ng Air National Institute for Management Development o IMD ang infrastruktura ng Pilipinas sa ika-61 mula sa ika-67 na mga bansa, habang ika-90 naman ng Pilipinas pagdating sa infrastruktura ayon sa Global Competitiveness Index ng World Economic Forum. Sa ganitong kalagayan, paano maaabot ng bansa ang antas ng bansang may maunlad at modernong sistema? Isa sa mga nakikitang sagot dito ay ang plano ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy na tumatakbo bilang senador. Kanyang isinusulong ang pagtatayo ng isang national superhighway system na magdudugtong sa buong Pilipinas, na hindi lamang magpapabilis ng transportasyon, ngunit magbibigay daan din sa mas mabilis na progreso ng Pilipinas. Imagine, totoo yan eh. Kapag ka ang bayan natin Pilipinas ay merong reliable na transportation system from Luzon, Visayas, Mindanao, yung food basket na Mindanao, yung mga produkto nila makakarating na doon. Yung produkto sa norte makakarating na ng south ng walang kaproble-problema. Aside from that, hindi na lang eroplano at bus yung ating means of transportation. May tren na papunta sa mga probinsya. Hindi na tayo magsisiksikan sa airport. Hindi na tayo magsisiksikan sa mga bus stations. Kasi madadagdagan tayo ng other means of transportation. Tama? Mas mapapabilis yung pagbiyahe at mas mapapabilis yung palitan ng mga produkto. Yung mga hindi tumutubo sa Mindanao, madali nang dumating sa Mindanao. Yung mga hindi nakakain sa Maynila, makakarating na sa Maynila, at same goes with Visayas. So magiging maganda ang kalakaran, magiging maganda ang lokal na ekonomiya natin dahil madali na para sa mga magsasaka natin yung makapag-dispose ng kanilang mga produkto. At the same time, matutulungan pa natin yung mga kababayan natin na mga nasa Maynila, at saka magbubukas yun ng opportunity sa ibang mga probinsya. Dahil nga maganda na ang transportation, hindi na magsisiksikan ang mga tao sa Metro Manila. Pwede nang lumipat yung iba sa Visayas, pwede nang lumipat yung iba sa Mindanao. Kasi nga, maganda na. Yung pagka gumanda na, meron na kasing mga magagandang mode of transportation sa mga lugar-lugar, mag-i-invest na yung mga malalaking investors. Hindi lang sa Metro Manila sisiksikan, pati sa buong Pilipinas, iikot na yan. Magiging balanse na yung power. Kasi sa ngayon, meron tayong Imperial Manila na tinatawag. By the time na matupad ni Pastor Apollo Kibuloy ito, mabuksan nitong proyekto niya na to, yung maraming opportunities para sa mga remote areas sa Pilipinas, magkakaroon na ng balance ng power. Hindi na lang Imperial Manila. Magiging na lang siyang Metro Manila. Tapos malakas na rin ng Visayas, malakas na rin ng Mindanao, malakas na rin yung mga cities sa mga ano na yan, sa mga areas na yan. Dahil dito sa mga pwedeng mabuksan na opportunities sa project na ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Teka, bakit ang ganda-ganda ni Attorney Kay dito? Parang medyo chumachabi ka na, Attorney Kay ha. Parang masaya ka. Sabi nga ni Pastor, if you want to become a first world country, dapat Parang pisngi ni Attorney Kay, sarap ng kurutin, no? first world din ang infrastructure mo. Tama. Yes, kasi ang isa sa pinaka-importante sa first world infrastructure is yung national transportation network mo or modern transportation network mo. Ayon kay Attorney Kay Lorente, tagapagsalita ng Butihing Pastor, ang mungkahing Modern National Transportation Network ni Pastor Apollo Kibuloy ay layong pabilisin ang biyahe sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula Luzon hanggang Mindanao.
Kabilang na ang mga rehiyon tulad ng Bicol, Visayas, Palawan at Mimaropa. Sa ganitong paraan magiging mas mabilis, maginhawa at abot kamay ang kaunlaran para sa lahat ng Pilipino. So ito kasing modern transportation network, sinasabi ni Pastor, ito yung kumbaga veins sa isang, kung sa katawan pa, siya yung nagdi-distribute ng mga nutrients, ng mga oxygen. Ang talino ni Pastor, no? Naisip niya yun. Oo nga, no? Excuse me. Magsisilbi siyang parang ugat na dadaanan ng mga Ang talino talaga ni Pastor. Mapapamura ka talaga eh. Ang galing, no? Alam mo, ito yung sinasabi ni Coach Oli nung una naming na-meet si Pastor eh. Sabi niya, alam mo kung saan ako talaga believe kay Pastor? Ang galing ng utak niya, ang galing niya mag-manage, ang galing niyang magpaunlad. Mantakin mo maisip, hindi ko naisip yun na parang nga siya talagang ugat na dinadaanan ng nutrition, ng bitamina, ng lahat. So, kapag maganda ang flow, blood flow, ika nga, pag maganda ang flow ng nutrition, ng enerhiya, buong katawan mo malusog. Tama ba? Hindi lang isa. Buong katawan mo malusog. So ito yung sinasabi ni Pastor na kung magagawa natin to sa buong Pilipinas. Tapos tinanong siya, ano ba yan? Imposible naman yan eh. Anong imposible? Naisip mo na nga eh. Yun ang maganda kay Pastor. Sabi ni Pastor, kapag ang isang bagay naisip mo, ibig sabihin posible. Kasi naisip mo na eh. Gagawin mo na lang. Maghanap ka ng mga tao na makakatulong sa'yo. Surround yourself with people na makakatulong sa'yo na to put it into fruition. Ika nga yung iyong vision. Hindi ka nangarap for the sake of just mangarap lang and then wala ka namang gagawin. Pumasok na sa isip ko eh. Kaya kong gawin kasi pumasok na dito. Nagawa ko nga sa amin eh. Ilagay niyo ako sa gobyerno. Pipilitin kong i-achieve yan. Wag lang kayong malikot. Manood lang kayo, wag kayong malikot. Sa lahat ng parts of your body, it will distribute. And then, pag ito naman ang maglilinis, ito lang, dadaan yan sa veins lahat. So, dito, once na up to the remotest barangay, meron pong transportation system, abot po yan silang lahat. So, mas mapapalago yung local economies. Kabilang din sa plano ng senatorial aspirant ang pagpapatayo ng two-way bullet train system, multi-lane highways at mga terminal na mag-uugnay sa iba't ibang mode ng transportation tulad ng tren, ferries at mga bus. Hindi lamang ito magpapabilis ng biyahe, kundi makatutulong din itong maabot ang mga liblib na lugar na magpapalago sa turismo at agrikultura ng bansa. Gusto ni Pastor, magiging self-reliant na ang government natin. So ito, Tayo ang isa sa may pinakamagandang mga tourist destination sa buong mundo. Yung dating 7 wonders of the world, meron ilan, at least mga 2 o 3 na nakuha dito sa Pilipinas. Sa buong mundo yun Ganun kaganda Pilipinas. Na kung i-connect mo, lahat ng area dito pwedeng tourist spot. Lahat. Ang ganda ng Pilipinas. Kung magkakaroon lang tayo ng access, ang daming mga isla sa Pilipinas na ang gaganda talaga. Hindi na tayo pupunta ng Indonesia. Hindi na tayo pupunta ng Thailand. Hindi na tayo pupunta sa kung saan-saan pa. Kasi lahat ng meron sa mga bansa na yan, meron dito. Na kung matutuloy lang itong proyekto na to, sigurado ako. 100% aalwan ng buhay natin. Dito magsisimula lahat. Dadami trabaho, opportunities, madami magi-invest sa atin. Ito ang talagang ito ang talagang masasabi kong mag-aangat sa Pilipinas. Itong proyekto na to ang mag-aangat sa Pilipinas from third world, at least man lang second, makaahon tayo dyan sa third world, country na status na yan. Pangarap to ni PRD. Hanap tayo ng daming mga loko-loko talaga dito. Sabi, tutuloy daw yung mga ginawa ni PRD. Di naman totoo. maraming maraming impact ito. Number 1 nga, tama ka, yung economic impact. Kasi nga, dadaan yan, lalo na sa tourist destinations, talagang, pinag-isipan talaga ni Pastor. Although meron na tayong existing na national highway, ang gusto ni Pastor, i-connect na lang yon. O yan, nakikita niyo yan, yung existing yung white. I-connect yan yung yellow, kasi nga, di ba,
archipelago to, different islands. So dapat nakakonect para mas mapabilis ang transportation ng lahat ng mga agricultural products. And ang gusto pa ni Pastor, since direct na from the agriculture, from the farmers, diretso na siya, wala nang middleman. Kaya mas makokontrol na yung pricing system. Sa pagkatayo ng mga modernong sistema ng transportasyon at kalsada, ayon kay Attorney Kay Laurente, magkakaroon ito ng positibong epekto sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa construction pa lang ng infrastructure na ito, ng modernized transportation system na ito, it can even create about 10 million jobs. Yun ang napoproject nito kasi ganito kalaki. From the creation. Nakita nyo, napansin ninyo yung enthusiasm, yung excitement sa boses ni Ma'am Kay, ni Attorney Kay. Kasi nga ang ganda talaga nito mga bossing. Kahit ako na-excite kung ito matutuloy. Again, kaya ba to sa ilang taon na si Pastor eh? May edad na si Pastor eh. Kaya ba to na matapos sa lifetime ni Pastor? Hindi natin alam because Diyos lang nakakalam kung hanggang kailan ang buhay ng tao eh. Pero pipilitin niya to, knowing Pastor Apollo, and even if huminto or mawala man siya, I am sure that KOGC will continue this project. I believe they will. Di ko lang alam talaga kung sa paano nila gagawin, pero I'm sure si Pastor Apollo Kibuloy may plano yan. From the architectural, from the building, engineering, lahat yan. And also, yung mga tourist destinations, magiging modernized na yan, di ba? Tapos, even yung mga accommodations, ma-improve na yan. Kasi madali na lang, mapupuntahan na. So, yun ang magiging impact din economically. And at the same time also, aside sa economic impact niya, is meron din siyang environmental considerations. Sa laki ng proyektong ito, posible nga ba itong maisakatuparan sa Pilipinas? Is it doable? Parang, ayan na, marami talagang magdududa, kaya ba yan? Ang laki modern talaga siya, two-way bullet train network, tapos may 4 highways pa, super highways pa, alongside ng itong nasa gitna na two-way bullet train. Sabi ni Pastor, yes, it's doable. May nakausap na po si Pastor. Sabi niya, ready na si Pastor. He's not just only planning. He's not Ito yung sinabi ko na napag-usapan namin nung unang nagkita kami na sinabi niya na to this is really his plan. That was even before siyang magtago and itong mangyari sa Sidya. I think itong year na to, I think early, mga January yata yun. Or if I'm not mistaken, mga February. Ano yun? Ito na yung sinasabi niya na, yes, I talked to some contractors in China. Pinagtawanan nga nila ako eh. Sabi niya, ha? Ganito lang yung bansa ninyo, liit-liit eh. Laki-laki ng bansa namin. And nakita nyo ba, yung ginawa namin sa Macau, yung kinonect namin yung Macau tsaka Hong Kong. Kita nyo ba? Ano yun? Matindi yun. Sa ilalim namin ng tubig pinadaan yun. Ibabaw tsaka ilalim ng tubig. Ganun kami kagaling. So yung technology na yan sa China exists. So kaya ba sa Pilipinas? Chicken. Yun ang sabi niya, chicken. So ilagay natin si Pastor Apollo Kibuloy para malaman nyo kaya ba o hindi. Only he's not just visualizing it, but he is already talking to someone who was before na in their country. And again, they are very willing to help Pastor in achieving, not only Pastor, the Philippines in achieving this dream. Is it an impossible dream? Not to Pastor. Again, yun yung kaibahan ni Pastor. I will always be emphasizing this. Yun ang kaibahan ni Pastor from all other senatorial candidates. Kasi he has faith. Malaking bagay ang magkaroon ng faith. Kaya naman, hindi siya gani, hindi siya magnanakaw, meron siyang faith, pagmamahal sa bayan, meron siyang vision para sa magandang Pilipinas. Yun ang meron si Pastor Apollo Kibuloy at may resibo siya katulad nung meron sila sa Davao. Sila pa lang yan. Paano pa kaya kung makakapag-legislate na siya to put this vision into reality. So yun, may drive si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang meron siya na wala kahit sino man na mga politiko ngayon. binigyan din ni Attorney Laurente na ang ganitong kalaking proyekto para sa Pilipinas ay kayang-kaya kung si Pastor Apollo ay bibigyan lamang ng pagkakataon ng mga Pilipino. So yes, achievable siya, doable siya. So yun nga ang kaiba ni Pastor kasi
kumbaga may resibo, sabi nga nila, di ba? Meron na siyang nagawa. And he's not just helping kingdom citizens. He's also reaching out even to non-members. Kasi yun nga, yung love niya is accommodating all. It's not exclusive. It's all-inclusive siya. So, doable, very doable talaga. Amazing nga eh, kasi may nakausap na. And then, kumbaga, Pastor, anytime, ganon. So, kaya ang challenge ni Pastor for all other candidates, not just aspiring government officials, but even to the current administration. Anyone, whatever position you have, ito has already shown you the model for the modern transportation network. He's challenging you. He's giving you the idea. Yes, this is possible. Yes, you can also do it. But if you can't, of course, and if he is given a chance also to have a seat in the government, he will really do it. And pag si Pastor ang nagsabi, talagang gagawin at gagawin niya. Para sa Diyos. Di ba? Ang ganda, no? Sana lang talaga kung bubuksan lang natin ang mga puso at isip sa pagbabago, ito yung ino-offer na politika na klase ng politics ni Pastor Apollo Quiboloy. Politics na para sa Pilipino, politics na para sa Pilipinas, politics na para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Maraming salamat sa inyo. Yan ang panatero, walang ino